Magandang umaga po. Ako po ulit si Boss Choyang. So, pag-usapan natin itong trending issue about kaya Dennis Padilla, yung aktor, no? At saka yung asawa niyang si Marjorie, o ex-wife pala. No, napanood ko yung interview nila, o separate interview ni Ogie Diaz. So, hindi natin alam kung sino sa kanila yung nagsasabi ng totoo, pero para sa akin, opinion, sarili kong opinion to, no? Bilang tatay, hindi na dapat nagsalita si Dennis, no? Unang-una, hiwalay naman na kayo nung asawa mo. At pangalawa, inimbitahan ka naman, no? Ano, so what kung hindi ka naghatid sa altar? Diba? Dapat matuwa ka na ang anak mo ikinakasal. Ang dami nag-aasawa ngayon hindi ikinakasal. No? At At isa pa, no, every time na nagpapa-interview ka, ang nasisira yung mga anak mo. Kawawa rin naman yung mga bata, no. Di ba sana kung pag nawalan ng trabaho, susustentuhan mo, hindi rin naman yata, no. Ayon sa interview niya kay Ogie, interview ni Ogie kay Marjorie, wala ka na iambag sa kanila. So, hindi ka na dapat nagsasalita. At higit sa lahat, ikaw ang una dapat nagpoprotekta sa anak mo para hindi sila makarinig ng negative sa ibang tao, no? Yung pula, no? Mapupulaan sila yung mapupulaan Total, meron ka ng sariling pamilya din, huwag ka na lang kumibo. Masakit man sa loob mo, sabihin mo sa pangalawang asawa mo, naramdam ako kasi ganito yung mga anak ko. Pero para i-post mo pa at malaman pa ng buong bayan yung hinanakit mo sa anak mo, sila yung masisira, no? Kagaya niya si Julia, yung anak mo si Julia, no? Ilang beses na siyang masira sa interview mo, na babalita sa social media, no? Sumasama yung imahe niya sa ibang tao, no? Dapat nga pinagtatakpan mo yung mga anak mo dahil as tatay, ikaw ang magpoprotect sa kanila. Okay lang kung babae ka, nanay ka, magsalita ka Normal sa babae magsalita kasi vulnerable ang babae. No, ikaw bilang lalaki dapat invincible ka Sa lahat po ng tatay, no. Kung ano man yung hindi magandang naging ano natin sa mga anak natin, lalo't kung hiwalay naman na kayo ng nanay nila at may iba ka ng pamilya, then huwag na lang kayong magsalita, no. Pwede mo kausapin yung anak mo, anak, bakit naman ganun, no. Hindi mo basta magpo-post, masisira yung anak mo, pati yung nanay nila. Siyempre, galit ka doon sa nanay nila, pati sila damay doon, sa kanila rin ang impact nun, no. O pagpalagay na natin, assuming na yung si Marjorie nga yung may pakana ng lahat, no, nag-direhe nung lahat. So, dapat di ka na kumibo. Kasi, ang isipin ng mga tao, bakit hinayaan yung gano'n ng nanay nyo sa tatay nyo? O sa interview naman ni Ogie kay Marjorie, pinaliwanag niya lahat. Malinaw naman sa kanya, no? Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa nagsasabi ng totoo dahil parehas kay artista Pero kahit sino sa inyo totoo, ang dapat talaga bilang tatay, ikaw yung nagpoprotekta sa mga anak mo. Hindi mo dapat sila pinapahiya sa ibang tao. No, kukuha ka ng awa, simpatya sa ibang tao, masisira naman yung anak. Bay, sa akin, di na, wag na. Okay lang, di baling, as tatay, di baling masama tingin sa akin ng ibang tao bilang tatay. Wag lang yung anak ko ang masira sa ibang tao. Ganun dapat ang isang tatay. No? May mga anak din ako dalawa naging asawa ko bago nga yung asawa ko ngayon. No? Pero matagal na itong kasama ko sa lahat ng naging asawa ko. May mga anak ako doon sa una at pangalawang asawa ko. Pero hindi ako nagsasalita tungkol sa kanila. Hindi ko na sila, ayoko yung masira yung buhay nila. No? Kapag nasira yung mga anak mo, lalo si artista, sino pa kukuha ang producer sa kanila? Siyempre isipin ng producer, dami mong basher, baka hindi tayo kumita. Di ba? Susustentuhan mo ba? Ang tanong, bibigyan mo ba? Pakainin mo ba pag nawala ng trabaho? Kagaya niyan, nasira yung moment nung kasal. Pero nung moment naman, maganda naman, smooth. Sabi naman ni Marjorie ng mga anak mo raw, maayos naman. Pero bakit biglang nagpa-interview ka?
dami mo ng hanas, dapat di ka na nagpa-interview. Kung nagpa-interview ka man, dapat puro positive sinabi mo, baka natuwa pa sa yung mga anak mo, baka pinadalang ka pa ng pera. Na kahit na ganyan ang nangyari, pinagtakpa mo sana. Nakita-kita pala kayo mag-ama, sabi nung ni Marjorie, at pinaliwanag sa'yo yung magiging setup, sumang-ayon ka raw. Bagay, wala na ako ron, wala akong pakialam doon sa mga nangyari ron. Ang gusto ko lang iparating dito kay Dennis at sa lahat ng tatay na nagkaroon na ng panibagong pamilya, huwag kayong magsalita against doon sa mga anak nyo, hindi ho makakatulong yon. Hindi ka na nga nagbibigay, magsasalita ka pa ng makasisira sa kanila, diba? O kagaya niyan, balita ako sa Radyo TV, yung apektado yung candidacy ni Marjorie, no? Pakakainin mo ba si Marjorie? Kung hindi siya manalo. Hindi siya kukuha ng sweldo sa pagiging konsehala o, diba? Hindi mo rin naman mabibigyan dahil may bago ka ng pamilya, no? Kung meron kayong mga anak sa unang asawa, yan, hayaan nyo sila kung ano yung gusto nila mangyari, no? Kasi nakulang tayo kung hindi tayo nakulang, kasama natin sila. Nakulang tayo, kaya kung anong desisyon nila, so be it. No, huwag mo nang saklawan yun. Total, may bago ka ng kinakasama, may bago ka ng pamilya. No, ang dapat lang nagagawin natin mga tatay na nahiwalay sa unang asawa, advice, protect. Bigyan nyo ng advice kung may i-advise. Kaya hindi mo man mabigyan ng financial, bigyan mo naman ng advice na maganda, no? Yun po ang dapat natin gawin, yung mga tatay na nahiwalay sa unang asawa at may anak. Lagi nating papayuhan, kumustahin. Ganun na lang. Ngayon kung feeling mo binastos ka, then ka na lang kumibo. Baka may hinanakit kasalanan natin diba? Kasalanan natin kung bakit tayo malayo sa anak natin, or assuming na kasalanan nung unang asawa natin. Pero hindi ko pa rin sinisisi yung unang asawa ko or ba't kami nagkahiwalay. Nilalagay ko lagi yung kasalanan ko. Inaako ko yung kasalanan palagi. Alang-alang sa mga anak ko. Para hindi sila ma-confuse, ang nanay ko pala ganun ganito, ganun ganyan. Hindi na dapat sabihin sa mga anak natin yan na habang lumalaki sila, ang nanay mo ganyan kaya kami naghiwalay. Huwag mo na isisi. Nangyari na Huwag na natin isisi doon sa mga unang asawa natin kung bakit nagkaroon ng hiwalayan. Sabihin nyo na lang, hiningi lang ng pagkakataon na walang may kasalanan. Tapos ang usapan, diba? As a man, as a father, protektahan mo kahit hiwalay ka na sa unang asawa mo, siraan. Pati yung mga anak mo, kung siraan. Kung gusto mong ilabas yung hinanakit mo din doon sa kinakasama mo, makikinig naman yan. Pakikinggan ka naman nung kinakasama mo ngayon, sigurado. Kaya ka nga sumama sa'yo yan, mahal ka niyan. So, makikinig siya sa'yo. No? Yun lamang po at maraming salamat sa mga viewer ko, subscriber. Shoutout sa inyo sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga viewer. Paki-follow po o pa-subscribe, pa-click ng notification bell para ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong video, at follow na rin yung aking TikTok at Facebook. God bless you all.